Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Monsenyor Manny Ballesteros, bilis na oras, alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad, sing. Nako, kumanta na. Good morning, Senator Risa, Senator JB, Senator Win Gatchalian, Senator Jinggoy. Kumakanta na ba? Abay, isang araw pa lang sa Pasig City Jail, mukhang ano na ha? Tama lang naman kasi na mabanggit kung sino talaga ang mastermind dito sa gumulo sa ating mahabigan na Pogo operations. In fairness, congratulations kay Senator Risa Hontiveros, ha? Ayan, sa paghandle ng mga hearing dyan sa SBI. Ayan, Senate Bureau of Investigation. Abay, sabi na ating bubit, talong-talong ni Senator Risa, Senator Dick Gordon. Kaya talaga, ha? Ayan. Ang Senator Risa ay makalma lang. Ayan. Sweet, calm, but firm. Ayan ang kailangan natin. Abay, galing nilang mag-imbestiga. Abay, Director Jimmy Santiago, baka talunin na ang National Bureau of Investigation nito, ha? Anyway, mahabigan. So, ano ba ang palabas ngayon, ha? Ayan. Alam po niyo, mahabigan, sabi niya, kakasama na yung hearing na Pogo na yan sa Senado at Kongreso, ha? Pero, wala, na-a-addict pa rin tayo. Sinusubaybayan pa rin natin dahil una, abay, gumaganda naman, ayan. At marami ang lumilitaw po, mahabigan, at dito, ha? Abay, ingatan natin si ahli sa Senator JB, ha? Tama ka, baka pwede nating ngayong nakipag-cooperate na ang mayor, ha? Ayan, ahli sa GOO, abay, baka pwede ibalik yan sa PNP Custodial Center, baka mamaya kung anong mangyari sa Pasig City Jail, ha? Sa bagay, sabi naman ni Right Worshipful Director General Ruel Rivera, ha? Ayan. Kuyang dito sa BJMP, parang Metrobank lang yan. Ayan, you are in good hands. She is in good hands. Ayan. Anyway, mahabigan, magandang, ano ba ang palabas ngayon, ha? Abay, kahapon ang now showing naman yata ngayon ay dyan sa Kamara de Representantes. Naku, second gentleman, Kuya Mansa Carpio Berry, ha? Ayan, sisipot na ba ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio, ha?
dito sa pagdinig pa rin sa budget ng Office of the Vice President. Ang dami-daming mga issue mga kuya, mga ating mga misis. Pero mga misis, ang kailangan natin ay syempre, abay, ano man ang mangyari, abay, ang balik pa rin yan. Abay, tayo ba ay hindi hirap sa budget? Abay, kumusta na? Ayan, kumusta na ang presyo ng bigas? Ang bilis-bilis ng panahon. Oy, si Cassandra Leong, ayan, ha? Abay, napaiyak kahapon po maibigay sa Senado dahil dun sa ano, ha? Siyempre malungkot, naalala yung nanay, ayan. Ayan yung mahabigan ni kasi na Josie Ong, pinsan mo ba itong si Cassandra Leong, ha? Parang Eddie Ong, ayan itong si Eddie Ong, dati namin kasamang cashier operator sa Halina Lads, ha? Mag-anak ba si Cassandra Leong, Eddie Boy, ha? Ayan yung mga kaibigan, so yan po, ha? Ayan, marami pa rin tayong mga isyong tatalakayin, pero siyempre, ha? Abay, huwag tayo masyadong malibang dahil habang nakatutok, nakasentro ang issue sa mga pagdinig sa Pogo. Abay, anak ng Tipaklong, abay, General Omet Browner, ha? Defense Secretary Gibo Chodoro, ha? Abay, pinapaligiran tayo ng mga Chinese vessels sa may South China Sea, ha? Abay, 251 Chinese vessels at papalapit na sa Palawan. Ano ba naman ito? Abay, good morning, Governor Chavit. Ayan, may ano, ha? Dito sa World Trade, dito sa may Pasay, ha? Abay, mga nakadisplay yung mga ibinebentang mga tangke, ayan, fighter jet, ayan. Magkakano kaya ang mga yan, ano, ha? Ayan, kung si makapanood po mahabigan ng mga military hardware, ha? Jet, ayan, ba't nakadisplay dyan? For sale ba ang mga yan, ha? Abay, yan po ay made in Sweden. Aba, hindi lang gansyo ngayon, fighter jets na binebenta. Pwede bumili ang civilian dyan, ha? Abay, ano ba ang makina itong mga sasakyan na yan? Yung mga tangke, ayan, parang mga Hammer yung iba. Baka Volvo ang makina ng mga yan. Made in Sweden, ha? Anyway, mahabigan, marami itong mga issue. Ano ba ang latest? Unahin nga natin ang palasyo ng Malacanang. Abay, alamin nga natin ang latest. Good morning, Mr. President, ha? Abay, kumusta apo ti biyag, ha? Narigat ti apo, ag serbi ti paghilyang ag presidente, ha? Ado ti problema. Talagang ganyan po, mahabigan. Kaya yung mga nag-aambisyon na maging presidente, Noble Juna Samaniego, ha? Abay, hindi po nakapakadali. Ayan. Anyway, alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Standby Edniel Parosa, ha? Ayan. Aba, bakit? Abay, kailangan ng crowd control sa transport strike pala yan. Ramdam pa ba? Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Abay, sabi ko na nga ba't matutuwa din ang Pangulong Bonget dito, Apo Lucas Bersamin, ha? Abay, yung mataas daw na approval rating ng Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sa social programs ng pamahalaan. Sabagay, ramdam, Mr. President. Pero kulang pa rin po yung Kadiwa Center. Sinahanap na magina ng tahanan niya na Secretary Laurel, ha? Asa na mga Kadiwa Center, hindi natin maramdaman yan. Mula sa Malacanang, Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay naniniwala si Finance Secretary Ralph Recto na ramdam ng karamihan sa pamilyang Pilipino ang tulong ng pamahalaan.
Iaan niya ito sa mga dahilan kaya nananatiling mataas ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng inflation concerns. Ginawa ni Recto ang pahayag ng matanong sa assessment nito sa pagtugon ng gobyerno sa inflation. Ayon sa kalihim, maraming social programs ang pamahalaan at sa katunayan ay halos kalahati ng lahat ng pamilyang Pilipino ang nakikinabang rito. Tinukoy nito ang 4Ps, ayuda para sa kapos ang kita o AKAP, assistance to individuals in crisis situation o AICS, at medical assistance for indigent program o MAIP na anya nagkakahalaga ng higit 500 billion pesos. At dahil nakatuon anya ang mga programang ito para maibsan ang epekto ng inflation sa mga ordinaryong Pilipino, maganda ang marka hindi lang ng Pangulo kundi sa buong administrasyon. Narito si Secretary Recto. You are correct that the inflation is a number one concern. If you take a look at the different programs of government, ang rate ng taong bayan doon ay maganda ang approval rating sa iba't ibang programa ng ating Pangulo. Batay sa pinakahuling Tangere survey, patuloy sa pagtaas ang ratings ni PBBM. Mula Agosto hanggang Setyembre, tumaas ang kanyang satisfaction rating mula 46% sa 46.4% at trust rating mula sa 58.5% sa 58.8%. Lakay? Abay, ano ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon? Kailan daw yung mga kadiwa centers hindi pa maramdaman na maginan ng tahanan? Oo, Lakay, patuloy naman yan na pinararami sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Actually, may target dyan ang DA, kung hindi ako nagkakamali, higit 1,000 sa buong bansa, Lakay. Ganun ba? Mga may 20 na ba? May 10? Ayan, ba't parang bakit? Marami-rami na, Lakay. Ganun ba? Na yung binanggit nila nung nakaraan. Oo. Siguro ang dyan ay yung sustainability, Lakay. Kumbaga, hindi lang yung may schedule. Parang talagang tuloy-tuloy na may kadiwa. Mukhang ang inaasikaso yung mga storage facilities, Lakay, para doon sa mga pagkain. Abay, dapat bilis-bilisan para ramdam na ating mga ginang ng tahanan. Ayan, dapat bawat bayan kaya dito sa Metro Manila, ayan, unahin muna rito. Ayan. Anyway, so ano pa schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Simbang Baclaran Muslet? Oo, ngayong araw, Lakay, ay pangungunahan ng Pangulo ang LEDAC meeting sa Malacanang. Aba, LEDAC meeting, ha? Ayan. Sige, antabayan na natin yan. Sana nga ay maganda ang report ng ating mga cabinet members. Okay, maraming salamat, Miss Let. Good morning. Oo. Good morning, Lakay. Balik sa iyo. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your knee behind. Standby, Nino ng Bayan, Sherwin Alfaro. Nasaan ba ang Nino ng Bayan, ang Santa Claus ng Bayan? Aba, nasa Barangay Arcung Bato, Valenzuela City. Aba, nandiyan kina Mayor Wes Gatchalian. Ayan. May pagkakinapos yung pinamigay mong regalo dyan, Sherwin, ha? Ayan. Pasaklolo ha kay Mayor Wes Gatchalian. Samantala, ito mo ng report mula kay Edniel Parosa, LRT. Anyari sa LRT, ha? LRT Marikina Pasig Station nagpatupad ng crowd control. Dahil sa dami ng mga pasahero pag matapos ang 2 araw na transport strike. Ngayong tapos na ang transport strike, di dapat maluwag ang LRT dahil may mga balik na ang mga jeepney. Bakit ganun? Anyari, arrest number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, wala namang aberya, wala ring technical problem, pero mahaba ang pila, mas mabagal ang usod ng mga pasahero sa mga istasyon ng Light Rail Transit Line 2 dito sa Marikina Pasig Station, kung saan by batch ang pagpapakyat sa platforms dahil sa bulto ng mga mananakay. Ang sinasabi ng station supervisor, Lakay, ay karaniwang ipinatutupad itong crowd control dahil sa volume ng mga pasahero, gaya na lamang kapag araw ng Lunes. Pero kahit hindi Lunes ngayon, batay sa obserbasyon, dumagsa mga pasaherong karamihan ay estudyante. Mula sa 2 araw na tigil pasado ng grupong Piston dahil matatandaan itong 2 days na may transport strike, ilan sa mga eskwelahan ay nagpatapad ng asynchronous na pasok sa kanilang mga klase. Pero reklamo ng mga mananakay, hindi naman ganito ang sitwasyon sa LRT2 noong lamang nakaraang buwan. Hanggang kahapon, 11 minutes ang headway ng tren o ng linya
o itong pagitan ng dating ng mga tren sa bawat istasyon, habang 7 tren lamang ang tumatakbo sa buong linya ng LRT2 mula Antipolo Station hanggang sa Recto sa Maynila at vice versa. Ito ilang tren lang? Kulang ba ang tren na tumatakbo dyan sa sa may Marikina, Pasig, Antipolo, Edniel? Lakay, na halos kalahati ang kasi nung panahon na tayo estudyante, yung 10 tren, mahina na yun sa buong linya. Ngayon, 7 trains lang lakay ang tumatakbo. Mula Antipolo hanggang Manila. Tapos ang pagitan nila hanggang kahapon, 11 minutes. So imagine kung ikay papasok sa eskwelahan ay talagang malilate ka kung hindi ka magpapaon ng pasensya at naglalaan na extra minuto sa iyong pagko-commute. Aba, anyari, sino ba ang LRT administrator natin ngayon, Edniel? Ang administrator lakay ngayon, kung daw nagkakamali yung dating spokesman din at si Attorney Hernando Cabrera lakay. Ba? Siya nagsasalita ngayon sa LRTA. Abay, anyari sa LRTA, bakit ganito? Anyway, so ano ang, ikaw na, dahil mong kinocover, Edniel, Aguinaldo at Krame, pero bago tayo pumunta ng Krame, ano ang latest? Ano ang sabi ng AFP Chief Omet Browner at Secretary Gibo, ayan, dito sa sandamakmak na mga barko ng China sa West Philippine Sea? Abay, papalapit na sila sa Palawan. Correct ka kay, alam mo, kapag tinatanong sila niyan, ang iisa na ang script nila kasama ng National Maritime Council, sinasabi nila, ang mahalaga ay na-monitor ng AFP itong ganitong klase ng deployment ng China, particular dito sa West Philippine Sea kay. Kaya habang walang tensyon na nagaganap, habang walang kinetic na gera, dapat talagang dagdagan ng pondo ang ating sandatahang lakas. Wala pa bang kapalit yung barkong Magbanwa, yung inalis dyan sa West Philippine Sea? Meron na lakay. Pinadala ang PCG at AFP itong nagdaang weekend. Ibinalita yan ng National Maritime Council. Pero hanggang kahapon ay hindi pa nila ibinabalita lakay yung status dahil baka nga naman naharang na o hindi umabot man lang doon sa Escoda Show lakay. Hanggang ngayon ay nakikibalita pa rin tayo kung ano nang estado nitong binabanggit. Pero ang sigurado ay sinabi pala ni Secretary Anyo ng NSC ay isang 44-meter vessel lakay. Mas maliit ito. Mas maliit na barko ang i-deploy dyan malapit sa Escoda Show lakay. Ay, Colonel Ariela Querubin, kawawa naman ang ating AFP, ha? Kawawa naman tayo, ha? Abay, walang-wala tayo sa pwersa ng China. Sa Campo Crame, ayan, kumusta ang Pastor Apollo Kibuloy? Kumusta mga border dyan? Lakay, yung latest kay Pastor, waiting tayo doon sa court decision kung siya ipapayagan sa house arrest lakay. Pero kung ang kaso ni Kibuloy lamang ay itong kaso pala ni Pastor Kibuloy, isa lamang doon sa napakaraming high profile cases na hawak ngayon ng CIDG. Mayroon ng bagong acting director sa katauhan ng nemesis din ni Pastor Kibuloy, si former Davao Region Police Chief Police General o Brigadier General Nicolas Torre III lakay. Ayan, CIDG post, kung di ako nagkakamali, may pang 2-star na to So abangan natin kung automatic din ang promotion ni General Torre lakay. Ayan, talagang ang General Torre, talagang General Marbil, ha? Talagang ayaw tantanan ang Pastor Apollo Kibuloy, ha? Kaya lang naapektuhan dito si General Leo Paco Francisco. Ayan, anyway, sige. Anong resulta nga pala ng medical exam ni Pastor Apollo Kibuloy kahapon? Yun nga lang kaya abangan natin yan sa court. Balik court nang mag-a-announce niyan kung papayagan yung hospital arrest. So most likely, kapag pinayagan yan ay may rason to do so. Pero sa ngayon lakay ay wala pang binabanggit ang PNP at sa panig ng pamahalaan doon sa hatol ng korte lakay. Okay, maraming salamat, Angel. Balik sa iyo lakay. Damdamin Bayan. Mula sa report ni Angel Parosa, dumako tayo kay Boy Gonzales. Aba, dumako tayo sa COMELEC. Abay, kumusta yung mga nagbabalak kumandidato? Ready na ba kayo, ha? I-ready na yung mga certificate of candidacy, ha?
Abay sigurado dagsaan ito siguro pag unang araw ng filing, Chairman Boy George Garcia, ha? Abay parang fiesta na naman sa harapan ng tanggapan ng COMELEC. May mga banda-banda na naman dito, banda roon, ha? Alamin nga natin, seguridad daw ng COC filing, inihanda na ng COMELEC. Aba, anong paghahanda yan? Alamin natin ang detalye. Mula kay, kailan ba ang start ng filing ng COC, Boy? October 1 nga ba? Araw ng Martes yan. Mula sa Intramuros, Manila, Boy Gonzales, please come in. Boy G. Nakaya, inilatag na ng COMELEC yung seguridad para sa Uy, saan ito? Ang lawak nito, ha? Parang tent ito, ha? Na? Parang malaking stadium. Hotel. Manila Hotel. Manila Hotel ba ito? Okay. Aba, ngayon lang natin saan ito nakalagay sa Manila Hotel? Sa parking lot ba yan? Ang lawak nito, ah. Anyway, sige. Malawak siya at maganda yung venue. At ang file ay sa October 1 hanggang October 8. 10 City, Manila Hotel. Yan. 10 City sa... Boy, sandali. Ang filing ng COC ay hindi sa opisina ng COMELEC. Dito sa 10 City sa Manila Hotel gagawin. Lakay. Para sa ano yan? Para sa senatorial hall o sa magtatakbong senador at saka party list. Yung mga tatakbong konsihal, mayor, vice-mayor, gobernador, congressman. Sa mga regional offices ng COMELEC, halimbawa lakay sa Maynila ay sa ang regional offices nila, pero dahil sa medyo hindi maganda ang lugar, medyo luma na yung Gusali doon lakay at masyado matigil, baka pag iba ng venue, posible lakay sa mga mall. At ikakalat na polis ay nasa 400 ang magbabantay sa labas ng Manila Hotel lakay sa pagsasagawa ng filing ng COC sa mga tatakbong senador at party list. Bukod pa ito sa mga force multiplier na tutulong naman para mapanatili yung seguridad at yung pagmamando ng trapiko. Nakipag-ugnayan na rin ng COMELEC, AFP, Philippine Coast Guard at Bureau of Protection para sa usapin ng seguridad at iba pang offices sa mga ahensya na sa pagsagawa ng pag-aay ng COC. Yan lakay yung sa Martes na lakay sa ang filing ng COC hanggang October 1 hanggang October 8. Ito si Boy Gonzales para sa DCRA sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Boy Gonzales. Naku, Manong Johnny, ha? Abay, Senator Manny, ha? Election fever na. Hindi bawal mangarap. Ayan yung mga nangarap maglingkod sa bayan. Ready na po ba kayo, ha? Abay, Manong Johnny, abay, ikaw ba Manong, hindi ka na kakandidatong senador? Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Naku, Manong, hindi pala happy si Alice Go dun sa kanyang selda sa Pasig City Jail, ha? Abay, tama ba, Right Honorable Ruel Rivera, ha? Abay, nasyak daw po mahabigan ng Alice Go nang pumasok sa kanyang selda dyan po sa Pasig City Jail. Daming bayan. Babalikan natin lang pang mga reports. Standby Raymond Dadpaas. Standby man ang Milky Rigunan. Mula sa Kamara, darating kaya ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio ngayon. Standby sa ating mga reports. Standby Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro mula sa Valenzuela City. Oras, good morning, very full Robin Go ng Kutang Bato Masonic Lodge. At oras natin, Chief Justice. Aba, kayo talaga, kung makantsaw kayo,
ganun-ganun na lamang. Abay, Presiding Justice Mariflor Castillo, ha? Abay, sabi ni PJ Romy Barsa at Justice Danton Becerra, abay, sabi nila habang hindi nag-blow out si Justice Castillo, pwede ba bati mo ulit ng happy birthday? Happy birthday, Justice Mariflor Castillo ng Court of Appeals. Daming bayan. Oras CJ Alex Jesmundo, alas 8:37. Generica Drugstore, damang-dama. Oras Miss Nicole. Ang oras lakay 8:44 ng umaga. Bilis naman ng oras at ilang days before Christmas. Lakay 91 days na lang. Ang bilis. Magpasko. Ang bilis ng panahon, ninong Justice Sam Martires. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Ano nga sabi ng bubit mo, Senator Jinggoy, ha? Nakakapikon ka na. Ayan. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ayaw pa rin bang kumanta si Mayor Dong Kalugay? Ay, good morning, Congressman. Abay, kumusta kayong Congressman na naisinatsan ng Patek Philip dun sa Barcelona? Oo nga, lakay na ng update. Oo nga, ha? Ito, isa pang Congressman. Kaswerte naman ng mga nambiyanan nito, ha? Ano ba yan, lakay? Abay, pati bodyguards, ha? Dalawa, ha? Pati ba sa abroad, sinasama ang mga bodyguards? Lakay yan. Taga-bit-bit daw ng pinanshopping. Oo. Laga sarap naman. Lakay kung ako bodyguard, masaya na ako kasi nakatapak ako sa ganitong bansa. Oo, mapunta ka ba naman ng Switzerland? Paano mag-apply? Makapunta ka ba naman ng Europe, ha? Abay, kahit na taga-buhat ka lang. Taga-bit-bit lang, masaya na tayo dyan, Miss Nicole. Pero sandali lamang, mamigay muna tayo ng aginaldo mula sa ating Ninong ng Bayan. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney. Narito na ang Santa Claus ng Bayan na paparating na kina Mayor Wesa Gatchalian sa Valenzuela City sa ating DZRH Malakas Aguinaldo Promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kahit hindi Pasko, ha? Ayan, dapat tayo ay magbigayan, ha? Alamin nga natin kung meron nang bibigyan ng aginaldo regalo ating Ninong ng Bayan. Ang Santa Claus ng Bayan, Shawin Alfaro, mula sa Barangay Arkong Bato. Arkong Bato, wala bang Arkong Bakal? Arkong Kawayan. Ninong Sherwin Alfaro, please come in. Sherwin. Aba, ba't nakapayo? Umuulan ba dyan? Ang init. Binuksan na namin hindi sir umbrella. Sino itong... Natagpuan ko. Sino itong nakapayong dyan? Anong paninda ni Kuya? Tutungga na lang. Umbrella yan lakay, Ano na namin buksan. Ganun ba? Binigyan mo kagad ng payong. Para hindi mainitan to si Tatay Delpin ng Barangay Arkong Bato. Dahil sa Barangay Arkong Bato, natagpuan ko na ang taong bato lakay. Tignan mo. Purutin ko yung braso niya. Wala nararamdaman. Wala nararamdaman. Yung isang braso din, kurutin ko. Wala rin nararamdaman. Taong bato daw kay Tatay Delpin. Manhid na raw yung braso sa diabetes lakay. Kaya ang oras na nakahawak ng payong. Sila ng Cogent DB Plus. Oo, lakay. Dahil nakatutok din yung kasi pinaarawan na rin yung radyo niya. Ito yung radyo niya lakay. Anong ginagawa ni Tatay Delpin sa Arkong Bato? Gwardiya ba sa dyan?
Kayo ba, anong trabaho ni dati mo? Surveying. Lakay surveyor. Surveyor. Oh. Siguro genetic engineer ito. Anong paborito yung pagkain? Ganon. Anong nga kinain yung ulam? Anong paborito yung radyo? DCRH. Surveyor nga talaga, lakay. Ang paborito yung radyo, DCRH yan ang paborito ng mga surveyor, lakay. DCRH kasi, kung si Tatay Delpin, lakay, higpit niya pala tong radyo niya habang nagsosurvey siya ng lupa dati. Aba. Dala ko yan. Hanggang sa nakarating na tong radyo niya. Mindoro. Aba, talaga naman. Parang yung kilala kong Biyatan ng pangalan, tsaka Biatsu at Lustan, ha? Abay, may radyo na sa kotse, dala-dala pa yung transistor. Lupit! Para makapakinig sa DCRH. Ayan. Kaya binilad ko ngayon ko, baka maglobat eh. Ganun po ba? Solar pala yung transistor ni Kuya Delpin. Ayan. Tapos yung pihitan, wala, hindi mo na mapipihit, DCRH na talaga nakalagay. Wala ka bandalang ilang palit na, ilang transistor na yun, nasira na yan. Wala ka bandalang mini component Sherwin para mabigyan natin si Kuya Delpin? Ako, lakay, ubos na yung mga mini component. Ganun ba? O sige, order tayo sa China. Sa Shenzhen Sorting Center. Kami ng mga mini component para makatikim kayo ng bagong mini component. Sana nga. Sige, pagka nasira, Kuya, babalikan ka namin. Pero bigyan mo muna aginaldo si Kuya Delphin. Sino muna paborito mong announcer tuwing umaga? Si Mayor. Aba, talaga naman. Aba, I love you, Kuya Delphin. Bigyan ka agad na aginaldo yan. Thank you, Dahil ko makalma. Wala pong anuman, Kuya. At huwag ka... Siyempre, ako lakay, dahil si tatay, talagang... pang bato to ng Barangay Arkong Bato. Meron din siya tatanggapin na vitamin E. Babigyan mo vitamin E. Tatanggapin vitamin RC. Salamat sa vitamin E. Ready na siya, lakay. Nakaupo na. Kuya Delphin, ha? 2 kutsarita lang para sa'yo, ha? Ayan. Opo. At yung dahil with diabetic si Kuya Delphin, yung vitamin R, isang tansan lang yan, ha? Yan, ang higop. Isang tansan tsaka 2 kutsarita. Panalo. Okay na yun sa akin talaga. Solve na si Kuya. Hindi nalalabis, hindi na kukulan. Bigyan mo ng... Hindi ka mukha nung dati, nauubos natin yan. Ganun po ba? At syempre, meron ka rin Tatay Delpin na grocery bag mula yun sa DCRH na nandyan na pulutan mo. Okay, maraming salamat. Wala po anuman, Kuya, pagaling ka, ha? Lakad-lakad para lumakas ang katawan, ha? Mag-exercise po, ha? Okay po. Sige po, Kuya. Ayan. Ayun nga daw ang ginagawa niya tuwing umaga, maglakad-lakad para kahit pa paano maarawan. Pero ngayong umaga kasama niya nagpa-araw yung kanyang radyo. Yan, para sa mga manalo ng 1,000 pesos sa DCRH Mas Malakas promo. Patuloy na tumutok. At syempre, kapag nagawi ka mo sa inyong lugar, kayo po ay mananalo ng 1,000 pesos. RH number 6, Sherwin Bato Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro mula sa Arkong Bato, Valenzuela City. At advance Merry Christmas kay Kuya Delphin. Standby, Raymond at Paas. Naku, talaga, ha? Ano kaya ang mukhang slow but sure, Miss Nicole, ha? Abay, ngayon mukhang matutumbok na ni na Senator Risa Hontiveros, ha? Ng Senado ang mastermind. Sino ang mga leader ng sindikato ng illegal pogo? Kaya nga, ano kaya ang sikreto ni Senator JB? Kaya kanina, pinagtitripan siya nung dalawa Abay, ang Senator JB, cool na cool lang. Chillax lang siya, lakay. Hindi siya napipikon, ha? Nakakapikon ka na, ha? Nakakagigil ka na. Ayan, parang Congressman Dan Fernandez lang. Ayan, kung iba Carino Brutal, ang Senator JB at Dan Fernandez
Carino Suave. Pala yung Lakay. Siguro Lakay dapat i-apply din ni Senator JB yung ganong style sa susunod na hearing kay Mayor Dong Kalugay. Kay Mayor Dong. Oo nga, pero mukhang malapit na, ha? Oo nga. Abay, matapos masyak ang Alice Go sa kanyang selda dun sa Pasig City Jail, General Roel Rivera, abay, right possible, ha? Ano bang klase yung selda ni na Mayor Alice Go na shock daw? Shock yung term Kasi syempre, katabi niya yung ibang kosa. Ayan, siguro sari-saring amoy na doon. Pagkatapos paghiga isang selda, baka nakatayo na yung habang natutulog. Dapat matuto si Alice Guo ng natutulog na nakatayo. Ayan, hirap nun. Paano kaya yun? Kanina nga pinag-uusapan sa 2x2 Lakay, hindi daw pa kaya pwedeng i-apela sa korte na medyo ilipat siya sa ibang selda, ganyan-ganyan. Kasi baka daw saksakin bigla doon. Kung kailan sinasabi na niya yung mga dapat sabihin. Tsaka mukhang alam na rin ng mga senador na talagang international criminal syndicate ito. Ayan. Kaya takot din. Kaya sabi nga ni Alice Go kahapon ni Raymond, siya daw ay biktima. Ayan, hindi daw siya mastermind. Siguro kung magarantihan yung kanyang safety, abay baka pwede nang kumanta ang Mayor Alice Go. Ayan, actually meron na pakonti-konti, Ayan, kaya siguro dapat sabi siguro, sige, kumanta ka na, ibabalik ka namin sa krame. Ayan. Yun lang pala Lakay, idali mo dun sa siksikan bago magsalita actually yan ang panakot nila Di ba kaya nagsalita rin si Cassandra Leong at saka pero iba ang Cassandra Leong, rin, naiyak siya Lakay. At saka si Sheila Guo. Pero Lakay, hindi pa nakikita si si Wesley. Baka nakakalimutan ng bayan yun. Nauna pa si Tony Yang, Lakay. Nasa Indonesia pa Daming good morning sa mga taga. Ready na ba si Raymond? Andiyan na ba si Raymond, Ba't wala dito? Nasa linya natin. Ang BJMP, Ayan. Abay, pero dyan sa MVP Group of Companies, Miss Nicole, Abay, may rigo doon ng mga top executive nila dyan, Aba, mukhang ang ninong Manny Pangilinan mukhang meron bang hindi nagpe-perform dyan na bossing, kaya may rigo doon din ng mga top executive. Nalala ko lang Lakay na rigo doon yung sa PLDT. Ayan. Ito, meron din uli. Ayan, sa Smart, PLDT, At saka sa ano ba ito? Sa Metro Pacific Tollways, Ayan. Babalikan natin yan. Daming bayan. Nasa ating linya mahabigan ang spokesman ng BJMP, si Chief Inspector Roel Rivera. Chief Inspector, good morning. Good morning, Lakay, at sa inyo pong mga tagapakinig ngayong umaga. Superintendent Bustinera po ito. Jail Superintendent na siya, Lakay. Akala ko, Chief Inspector, akala ko ikaw si Right Honorable Director General Roel Rivera. Ayan, kayo pala, Chief Inspector J-Rex Joseph Bustinera. Chief Inspector J-Rex, sir, ayan, abay, ano bang klase yung selda ni na Alice Go? Ba't shock daw po siya doon sa kulungan? Hindi ba pwedeng matulog doon na nakahiga? Nakatayo ba yung mga natutulog doon? Paano ba ang sitwasyon doon sa kanilang selda? Ilang square meters ba yun, sir? Ito po ay 45 square meters. May laman itong 44 na bilanggo, kasama na po si Alice doon. At nakakahiga naman po lahat. Meron po itong triple deck na bed bunks, nakapaikot po sa selda at pinagtikit-tikit nga po, mga 10 bed bunks po ito. At nasa second level siya. May katabi po siyang 6 na PDL na tabi-tabi sila matulog doon sa second level na yon. So isang yun nga po, siguro nagulat po siya kasi nga po talagang yun naman po talaga ang sitwasyon natin doon, at doon naman ipinag-utos ng korte na ilagay siya sa jail na yon, Pasig City Jail.
Yung isang kama, sir, anim silang magkakatabi PDL doon. Tama po. Tatlong po ito, single bed na pinagdikit-dikit. Tapos pahalang po matulog at may nakapatong po itong plywood na 3/4 nakabalot sa linoleum para sabi po ng ibang PDL para hindi daw po tumagos yung surot. Wala naman. May surot pa dyan. Wala po itong foam. Wala pong foam at naman. Meron po naman po itong apat na sa loob na din ng selda na ginagamit nila. Kaya nga lang hanggang dibdib lang ng banyo for security reason. Teka muna, sir, sabi mo naka-plywood yung walang kutsyon, plywood. Pagkatapos kung sabay-sabay sila matulog, nakatagilid. Hindi pwedeng pahalang daw lakay. Pahalang. Ayan. Pahiga ba o patagilid ang tulog nila, Superintendent J-Rex? Kumbaga po, yung sideways po siya sa normal na pagtulog natin kung pahiga tayo. So pahalang po doon kasi po pinagdikit-dikit na para 6 po silang magkasya. Ganun po. At wala po itong kutsyon. Una, meron naman po naglalatag lang ng parang covering sa bed. Pero naman po, sa higaan naman po ito sa bed banks. Sir, can you expound dun sa sinabi niyo na na-shock siya, nagulat siya? Paano, may sinabi po siya o ano pong facial expression niya na, ay, bakit ganito? Ano po bang sinabi niya o meron po ba siyang expression? Ito po kasing impormasyon na ito ay nirelay lang din sa amin. Nasa labas po kasi kami nung jail at that time. Bawal po kasi sa selda ang lalaki. At yung pinarelay ko lang po, pinasamahan namin sa warden at sa custodial officer niya. At yun po yung feedback na, yun nga po, nagulat. At wala naman pong any reaction o sinabi, nakita lang po nila na nagulat. Ayan na. Yun nga po, ang dala-dala niya lang po kasi doon ay personal niyang gamit. Pinauwi po kasi namin yung ibang gamit niya at hindi kasi ito authorized. Naku, paano yung kanyang mga Louis Vuitton, mga Chanel, Superintendent J-Rex, ayan, kanino pinadala yan? Yung mga mamahalin niyang damit at saka mga sapatos, tsinelas, relos. Wala, ang dala naman po niya ay may dala pong maleta at ibang kagamitan. Pinauwi po namin yung maleta at pinadala lang po namin yung hygiene kits niya, yung pangligo, panglaba at pangangailangan niya bilang babae. Tapos yung yellow na damit, yung iba pinauwi po namin. And yung binigay po namin supplies sa kanya, yung jogging pants and t-shirt. Yun lang po yung dala niya sa loob. So ano lang ang suot nilang uniform o kaya damit, Superintendent J-Rex, ano lang yung jogging pants at saka t-shirt na yellow. Ilang piraso yun? Paano sila magpapalit? 2 piraso po yun. Pwede naman po siya magpapasok ng dilaw na damit. At ito nga po, ito lang talaga ang supplies natin ngayon at ito lang din naman po ang nasa budget. So yun po yung binigay sa kanya. Superintendent Bustinera, sir, in terms of bisita naman po, may bumibisita ba sa kanya mula nung nailipat siya dyan? Abogado niya lang po ang dumalaw sa kanya at karapatan niya naman po tumanggap ng abogado anytime na as dalaw. So nag-observe din po kasi yung lawyer sa kanyang booking procedures and transparent naman po kami na pinakita rin namin na na-observe ang kanyang karapatang pangtao at of course sumunod lamang sa proseso. So yun lang po, lawyer lang po yung dalaw niya, ma'am. Ayan. Paano sila naglalabas? Saan sila nagpapatuyo ng damit kung dalawang set lang yung kanilang uniforme? Superintendent Bustinera, sir. May laundry area naman po tayo at meron din po yung roof deck kung saan sila nagkakaroon ng visiting hours, visiting area and then recreation activities. Doon na din daw po yung kanilang laundry area. Saan po sila nagpapaaraw? Ayan, nagpapaaraw ba sila? Isang araw ba? Doon din po ba sa laundry area? Saan sila nagpapaaraw? Saan sila para hindi naman magkasakit or mamutla? Tama sir. Meron naman po sila 1 hour a day. Minimum po yun na nakakalabas sila ng selda nila para magpa-araw, mag-exercise, magpahangin. At sometimes more po. Ibig sabihin nasa labas sila. Ang feedback nga po ngayon nag-attend sila ng activities sa jail ngayon. So kung ano po yung activities ng ordinaryong PDL, yun din po yung ginagawa nila lahat ngayon. So ano activities siya? Alam po natin iba dyan naglilinis ng kubeta. Ayan, naglilinis ng hallway.
Ano ang routine, ano ang tokan ng Alice Guo diyan sa Pasig City Jail, Superintendent Bustinera, sir? Kanina pong umaga, bandang alas 6, ginising na sila para sa kanilang head count. So, binibilang, pinapatayo po sila sa gitna ng selda para bilangin. And then after po noon, maglilinis na sila ng selda nila, ng banyo, ng kanilang area, kumbaga kung saan sila natulog. And then mag-a-attend na po sila ng maliligo, and then mag-a-attend na sila ng therapeutic community modality program. Ito po yung morning meeting na tinatawag. Lahat po ng jail natin sa buong bansa, ganyan ang ginagawa, pati pang lalaki. Ano siya rin ginagawa doon? Morning meeting po ito, parang ano po ito, cognitive behavior therapy din namin sa lahat ng PTL. Nag-uusap sila sa affairs ng selda, sino yung mga naka-duty, ano yung balita, mga ganun po. Sino nga to ka dito? Ganyan. Opo, group counseling po ito, parang ganito ang morning meeting ang ginagawa. Opo. So, and then after po noon, mag-a-attend na po siya ng activities. Lahat naman po, kung mag-aaral yung iba, alternative learning system, yung iba naman livelihood program, at yung iba mag-a-attend po ng hearing sa ibang korte, din naman lalabas na sila. Yun po, bandang po. Sa hapon naman, kung may dalaw, lalabas po sila sa visiting area para tanggapin ang dalaw. Ayan, meron pa lang diretso tulog po. Meron pa lang ALS dyan, ayan, alternative learning schooling. Superintendent Bustinera, sir. Pwede bang mag-aral si Alice Guo dyan ng law? Basic elementary po siya. Primary school hanggang senior high school. Meron po namang, kumbaga equivalency test ito. Yung college po, wala pa po dyan sa jail, pero sa ibang jail may college behind bars na. Kaya lang po sa jail na yan, hanggang high school po meron. Talaga? Superintendent Bustinera, naalala ko lang, kasi nung nasa PNP Custodial Facility siya, nag-request siya ng isang bagay Bible. Diyan po ba, meron ba siyang binabasa? Meron siyang anything na libro? Wala po. Opo, isa po yun sa ni-request niya na makapasok doon sa kanyang mga dalang gamit, yung kanyang libro. Ilang piraso po itong libro, I think mga around 3 to 4 na books. Tapos isang susulatan na notebook. Kaya po, pinayagan naman po, allowed naman po ito. May jail library din po doon na maliit na pwedeng magbasa. Ayan. Doon sa kanyang selda, sino ang parang pinaka-leader, pinaka-mayor doon na superintendent, sir? Wala po kasi tayong mga ganyan na ngayon, sir. Wala na po tayong mga gang, pangkat o mga mayor, hindi na po talaga. Inuwag na po ng BJMP yan, kahit sa panlalaki o pambabae. So, yung 40 po, parang kinoconsider lang po tayong coordinator na kumbaga yun ang kausap ng duty lang tuwing kada shift nila. Pwede bang gawing coordinator si Alice Guo doon sa kanyang selda? Ganon. Dahil siyempre baka siya ang pinaka doon. Mataas ang katungkulan ang natapos. Oo nga lang, hindi nga pala natapos. Although, siyempre, magaling kasi siya Ayan. O hindi pa pwede dahil bago lang? Hindi po pwede kasi considered high-profile PDL po natin siya. So, under evaluation, hindi po muna. Okay. Wala pong ganun muna ngayon, sir. Ayan. So anong breakfast nila doon sa kasi siyempre ibang pagkain doon sa Campo Crame kaysa diyan sa City Jail. Kumusta ano ang breakfast nila, Superintendent Bustinera, sir? Hindi ko lang po na kanina nakukuha po yung impormasyon, pero usually po light po ang breakfast natin, katulad po ng yun nga po yung nakaraan nakita natin sa menu nila is macaroni na sopas. Yung lunch nila ay gulay. Ngayon po, ang lunch na nakita namin doon sa kanilang menu ay adobong manok. So, yun po, yung breakfast po, alamin ko po muna. Pero again, light breakfast po ang natin dyan pag morning. Wala bang crispy pata dyan, fried chicken? Lechon kawali, ganyan. Chicken joy. Pinakbet. Yung fried chicken nasa menu naman, kaya lang crispy pata, wala. Kung ano po yung kakasya sa 70 pesos nila sa isang araw, kasi nakakasya po. Ano to bigla? Wala bang cooks dyan? May kusina naman po sila at may nagpe-prepare naman na maayos na kusina. Nakita po din natin yun. Maliit nga lang po ito kasi 136 lang naman po ang bilanggo doon. Pwede ba magdala ng pagkain, sir, ang mga dalaw?
Yes, opo, pwede po magdala ng pagkain basta lutong pagkain po ito at consumable within the day. Ibig sabihin, kasi po, kayang ubusin sa isang araw dahil wala pong rep doon, baka mapanis at sumakit ang tiyan nila, mas malaking problema po sa BGMP. Ayan, kasi itong isang fan ni Mayor Alice Go, si Kuyang Alexander Go, gusto niyang magdala dyan ng laureate. Ayan. Wow. Pwede ba yung mga ganun para yung buong kasama niya sa selda ay makinabang din? Pwede ba yung ganun magdala ng maraming pagkain? Hindi po pwede yung sobrang dami na pagkain, sir. At dala lang po ito dapat ng authorized visitors niya. Kasi po kung may laman po yung kontrabando, may nakaipit, huhulihin namin yung may dala. Kaya nga po, mahigpit din po kasi pinag-utos ng aming Chief PGMP, si Jail Director Roel Rivera, yung pag-tighten ng security, anti-contraband sa ating mga piitan. Lalo po dyan sa Pasig. Kung isang bilao ng pansit malabon, mga ganyan, pwede ba yung ganon? Share. Nakakapasok naman po yung ganon, basta sinisearch lang po. Wag lang po yung sobrang dami naman. At iniwasan po natin kasi yung waste ng pagkain at baka mapanisan sa loob pag tinago ng ibang mga nakakulong din. Ayan na. Kanina, Superintendent Bustinera, sir, nakausap ng 2x2 itong si Senator JB. Ang isang inaalala, lalo na ngayon, nagsasalita na siya, mukhang nagbanggit na ng mga pangalan, ng involved sa illegal pogo. Ang inaalala ng mga senador, si Senator JB Ejercito, yung pong security, ayan, baka daw po mamaya lasunin o kaya biglang saksakin dyan. Alam mo na mga preso kung minsan madiskarte, di natin malaman kung saan kumukuha ng mga armas o kaya panaksak. Superintendent, paano natin ito matitiyak ang security ni Alice Go sa loob ng kanyang kulungan? Una po, sir, talagang sumusunod lang po ang BGMP sa utos ng korte. Talagang doon po kasi dinala talaga, doon specifically Pasig City Jail. Kaya kailangan po namin tanggapin. Sa parte ng BGMP, paulit-ulit namin ina-assure ang safety and security niya. 24/7 may nakabantay sa kanya. Strategically located nga po yung higaan niya para kita agad ng duty. May nakamonitor tayo. Nagdagdag din tayo ng mga tauhan para masiguro ang kanyang security sa loob at ganun pag lumalabas siya sa pag umattend siya ng hearing. Tinignan din po natin yung kasama niya sa selda, pinag-aralan bawat isa na makakasama niya. Nakita nga po dito yung mostly drug-related cases at wala namang high-risk PDL na maaaring mag-threaten sa buhay niya. At ngayon po, under observation po talaga yan palagi at nakatutok din ang mga duty. Ayaw din po namin may mangyari sa poder ng BGMP dyan. Bagamat kung meron naman pong court order na ibalik siya o ilipat kung saan pa man na sa tingin nila ay mas secure, of course we will respect, sir, kung ano po ang utos lamang ng korte. Ayan, sabi niyo, visible Superintendent Bustinera, sir. So, ang higaan ni Alice Go, doon sa pinakadulo, yung kita sa labas ng selda para kita, hindi pwedeng sa gitna o kaya rehas, doon sa dulo ng pader. Ganon. Tama po, eksakto po yung pagkakadescribe ninyo na sa may pader at sa may rehas po talaga siya. Kitang-kita naman po ng mga duty natin, nadadaanan din ng mga duty tuwing nagro-roving inspection. Kaya alam natin na maya talaga check natin ang security niya. Ay, kanina sir, tama po ba yung binanggit nyo, yung kaso ng iba niyang mga kasama ay mga drugs cases? Related, Opo, lahat po nang nakakulong doon, majority po, 80%, 8 sa bawat 10 nakakulong ay drug-related ang kaso. Yung mga sumusunod na pong kaso doon, yung crimes against properties, pagnanakaw, mga ganun po. May unan ba siya? Meron naman po. May unan. Naman po, may unan naman. Tigisang unan o mahabang unan na sila lahat ang 6 doon sa kulong. Meron mga tigi-isang una naman po ito. Kaya lang sharing po yung ventilador sa iba niyang kasama sa higaan. At meron namang industrial fan at exhaust fan yung selda. Maayos at malinis naman po nung in-inspection natin. Kasi nga ganda ba ng kulungan sa Mandaluyong City Jail? Medyo iba po kasi bagong tayo po yung Mandaluyong City Jail. Ganun ba? Facility natin at maluwag, walang siksikan po. Kaya mas maayos po ngayon yung Mandaluyong. May kumot ba sila, kulambo? Meron din pong kumot, wala pong kulambo. Controlled naman po, may pest control naman po tayo sa jail.
paano kung malakas maghilik yung katabi matulog? Wala. Yun lang po. Wala na raw silang magagawa. Tiis-tiis na lang. Okay, may putok, di ba? Anyway, so at least magandang marinig sa Superintendent Bustinera na bagamat na ganyan ang sitwasyon ng kulungan ni Alice Guo, ayan, tinitiyak po ni Jel Rivera na safe ang VIP dyan. Ayan, very important prisoner na si Alice Guo. Yes, sir. Sa parte talaga ng BJMP, sir, palaging inuulit ng aming Chief BJMP, si Jail Director Rivera, na walang VIP treatment, walang special treatment. Bagaman ibang usapin po talaga yung pagdagdag ng seguridad kasi high-profile case po yan. Sa amin naman po talaga, isusundin naman namin din ang kanyang mga karapatang pantao. At the same time, i-ensure namin ang safety and security niya and no VIP treatment. So yun lang po talaga ang bilin sa amin at yun din naman ang ginagawa namin ngayon. Sir. Ayan. Superintendent Bustinera, sir, maraming salamat po at good morning. Salamat Thank you. Good morning po at mabuhay po tayong lahat. Mahabigan Jail Superintendent J-Rex Joseph Bustinera, ang spokesperson ng BJMP, Bureau of Jail Management and Penology. Daming bayan. Ayan na siguro. Paano kayo maglinis ng kubeta si Alice Guo? 43 yung 40 yung gumagamit doon. Alam mo, ang hirap kayo maglinis ng kubeta na marami. Alam mo adlib ko lang bago na tawagan si Raymond. Nung nag-janitor ako sa United Textile Miss Nicole, pabrika yan, ang dami-daming katatapos mo lang maglinis, madumi na naman. Siyempre, laki, pabrika yun Diyos ko, ayan. Ayun pa kaya ito, laki, kulungan to. Ayan, tapos ang ginagawang pinakatisyo na doon, yung yung sinulid o kaya tela. Nako. Daming bayan. Sandali lamang, Raymond Datpaas, ano ang latest dyan sa Senado? Teka muna, batiin mo natin na happy birthday si Senator Bong Revilla, ha? Uy. Si Agimat, ayan. Alam ba tayo dyan, Senator Bong? Alam ba tayo Agimat dyan, ha? Ayan. Kaya lang mamaya, ang celebration mamaya, ha? Ilan taon na ba si Senator Jinggoy, ha? Abay, mukhang sa BGC ang handaan mamayang gabi, ha? Oo, talaga. Happy birthday, Senator Bong Revilla, sir. At kay Lola Julieta Cabanela, 78 years old. At si Lola Teresita Parroco, 97 years old. Na araw-araw nakikinig sa atin dyan sa Bacolod City. Ayan, ay Lola Teresita, binabati po ni Jomay. At happy birthday din kay Ralina Biclar mula kay Wilson Fernandez at Noble Mark Balite. Happy birthday. At may pahabol pang birthday. Ayan, pakibati daw ng happy birthday ang PMAD manager na si Ma'am Jap Delmo ng Pag-ibig Fund. Pagbati mula sa PMAD family. Standby, Raymond Datpaas. Allah, 2 senador nagkainitan. Allah. Oy, dahil sa issue ng Embo Barangays. Aba, sino ang mga ito? Daming bayan. Abay, may hamonan ba ng suntukan? Ayan, o sa bunutan na. Standby, Raymond Datpaas. Oras, Miss Nicole. Ang oras, lakay, 9:17 ng umaga. This time check is... Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Daming bayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras
Paas, Lakay, 9:27 ng umaga. Sandali lamang Raymond at Paas, Milky Rigunan. Abay, sino itong nagkainitan na dalawang senador Raymond? Hoy. Dalawang lalaki ba yan o lalaki babae? Ayan. Standby man ang Milky Rigunan. Abay, dumating na ba ang Vice President Sara Duterte Carpio? Standby Val Gonzales. Abay, para po sa mga nagtatanong, ba't wala si Sister L? Ayan, ipinapalam po sa mga kakilala, kaibigan at nagtatanong, ang butihing nanay po ni Sister L na si Yolanda Apit ay sinundo na po kasi ni Lord. Kaya tayo ay muli nagpaabot ng pakiramay sa pamilya ni Sister L sa pagpanaw ng kanyang buting na si Aling Yolanda Apit dyan po sa probinsya ng Albay. At nagpapabuti tayo ng pakiramay ang Pinili Metro Manila Residents Association, mga officers, ayan of course sa pawanan ng aming presidente, si Josie Ong, nagpapabuti ng pakiramay sa pagyan ng aming dating konsihal sa Pinili Ilocos Norte na si Konsihal Floyd Rubio. Abay, pinsan mo ito, Apo Commissioner Bian Rubio, madi ka makipumpon, Apo. Ayan, nakarami tayo sa pamilya ni Floyd Rubio, anak po ng aming dating mayor sa Pinili Ilocos Norte. Ayan, our condolences po. Senator Bong Revilla, akala ko 65 na ito, 58 lang pala, Ami, ang Senator Bong Revilla, Abay, ang agimat, mukhang ang celebration yung sikat na club dyan sa BGC, Ayan, The Cork. Wow, mamahalin dyan. Daming bayan. Ito na ang report ni Raymond at Paas. Pero kung problema ang blood sugar level po ninyo mga lolo, mga lola, mga kuya, kayo ba ay ihi ng ihi, uhawin, pumapayat at laging gutom? Abay, maaring diabetes na yan. Parang si Kuya Delphin kanina ng Arkong Bato sa Valenzuela. Baka mauwi ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. Para makaiwas, abay, mag-exercise. Tulad ng ginagawa ni Professor Boy Benesa, at kailangan tamang pagkain. Pwede mo rin samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at syempre, normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson's Drugstores nationwide. At available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala po ng Cogent DB Plus, mga lola, mga misis, ito po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Balikan natin ang SBI, Senate Bureau of Investigation. Anong report ni Raymond? Dalawang senador nagkainitan dahil sa issue ng Embo Barangays. Embo Barangays. Eh, di sino yan? Ibalita mo yung RH28, Raymond at Paas. Anong heat index dyan sa Senado? Raymond. Raymond. Nicole at Mayor, muntik nang magpang-abot yung dalawang senador sa plenary kagabi dahil sa usapin ng Embo Barangays. Ito yung mga dati ay barangay ng Makati na ngayon ay nalipat na sa Taguig. Ito ay sina Senador Alan Peter Cayetano at dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Nag-ugat ito, Mayor at Nicole, doon sa resolution, concurrent resolution number 23 na inihain ni Senador Cayetano. Ito yung upang hilingin niya ang suporta ng mga senador para himukin ang Commission on Election para makaboto itong mga taga-Embu Barangays ng kanilang congressmen. Dahil pwede daw silang bumoto ng mga national officials, mga local officials, maliban lamang sa mga congressman. Sa kanyang tingin ay madi-disenfranchise ang mga ito kapag hindi sila pinayagan makapili ng kanilang kongresista. Ganun pa man ay hinarang ito nung una ni Zubiri dahil wala umano sa agenda at bigla na lang itong isiningit kung kailan gabi na. Isiningit ito, Mayor, alas 9 na ng gabi. Na yung iba ay nakauwi na at o yung iba ay wala na sa plenary na sa kanilang mga opisina na.
ang kanyang hiniling ay dapat ay gawin na ngayon o gawin ngayon sa araw na ito. Pero ito ay pinalagan ni Senador Cayetano at nang nag-suspend ang sesyon, dito na yung nangyari nung pagsuguran ng dalawa. Abay, nakita ko sa video, Raymond, namagitan si Senator JB at Senator Pia Cayetano, ha? Senator JB na. Oo, ayan, nagkalapitan na at nagkakaanuhan na, ha? Muntik na. Oo, magpapang-abot na. Buti maagap si Senator JB, tsaka sino yung isa? Sinong senador yung isang... parang hindi lakay eh. Diba? Parang si General Roberto Angkan yung pumigil kay Senator Subiri. Ganun ba? Kamukha ni kamukha ni Mayor Bambol Tolentino, si Musworcibol. Ayan, taga-Usaa pala siya. General Angkan yung umawat kay Senate President Senador Subiri. Yung pagkatapos nung kasi kumbaga ngunit nung humupa na ang tensyon, nag-usap din naman yung dalawa at siyempre sa kanilang mga kasamahan din naman ng mga yan ay sa huli ng lahat, sa kabila ng lahat ay na-aprobahan din yung resolution na kanilang isinulong. Pakinggan natin yung unang nagpaliwanag after na magkainitan ay itong si Senador Juan Miguel Subiri. So ang question ko lang dyan, Mr. President, is with due respect to him, I know it's a local issue. I know it's a local issue and it's important to you guys. And I don't want to disenfranchise anyone. Ang akin lang sana, explain sana sa amin ano itong pag-usapan natin. Yun lang. And I asked a colleague who represents particularly before these 10 EMBO barangays, I asked her and she also doesn't know what's going on. Due courtesy lang ba? Sort of some respect and due courtesy. Yun lang akin, Mr. President. I have, again, if I raised my voice, it's because, it didn't have to go that way, and I apologize if I raised my voice. Okay? Ang akin dyan, if it will help you, maybe we can pass this, we can take it up tomorrow. Ang akin lang naman dyan is nabigla ako, dahil nasa taas nga ako, at biglang may concurrent resolution about these barangays. Wala naman sa agenda today. Ayun. Bahagi ng payag ni Senador Subiri, pero sa kabilang panig naman ay nagpaliwanag tong si Senator Alan na wala naman daw siyang balak magpalusot ng kung anong panukalang batas. Narito naman ang kanyang paliwanag. I've been a majority leader, minority leader. Never po ako nagpalusot ng kahit anong bill sa kahit anong oras. I know my responsibilities here. I know the rules. Lahat naman tayo hindi perfect. Siguro ilan lang sa kwarto na to and mostly they're from the staff ang memorize ang rules. Ayun. Ang bahagi ng paliwanagan ng dalawa mayor at Nicole. Raymond, pakiulit nga anong gusto ni Senator Alan Peter Cayetano? Ano yung resolution na parang tinututulan ni Senator Mig Subiri? Yung concurrent resolution number 23 kasi, Mayor, ay gusto ni Senator Alan na kasi na-approve na sa House ito ang gusto niya pa-approvean din dito sa Senate na kumbaga yung ipahayag ng Senado at himukin yung COMELEC na payagan yung mga residente ng EMBO barangays, yung mga mahigit 300,000 daw na residente diyan. Yun natin Makati. Bumoto ng kanilang bumoto ng kanilang congressman. Dahil sabi daw ng COMELEC kasi pwede silang bumoto, yung mga taga-EMBO ay pwedeng bumoto ng senador, mga mayor, vice mayor at konsihal, pero hindi sila pwedeng pumili ng kanilang kongresista dahil kailangan pa ng isang aksyon ng Kongreso para maging kailangan pa ng aksyon ng Kongreso para pwedeng bumoto. Raymond, itong mga ang mangyayari parang magkakaroon na isang distrito sa mga EMBO barangays para mag-elect ng kanilang congressman, ganon. Ang pagkaintindi ni Senador Subiri, parang magkakaroon ng ikatlong distrito. Yun nga, ganun nga ang kwan. Hindi naman ganun ang gusto ni Senador Alan. Kumbaga may 3 barangay
pupunta sa 2nd District, yung ibang barangay pupunta makikiboto dito sa 1st District. Yung mga ganun lang ang gusto naman ni Senator Alan kasi may resolution na yan sa local government. Kaya lang mainit yung kanilang talakayan dahil nga wala daw sa agenda, sabi ni Senator Zubiri, at bakit isisingit na kung kailan peligro di ora na, alas 9 na ng gabi na pauwian na nga dapat yung mga tao. At kaya lang sa punot dulo ng lahat ay nagkasundo naman. Pero alam naman natin kasi, Mayor, na mainit si Senator Zubiri kay Senator Alan dahil si Senator Alan kasama sa aktibong ng kampanya para siya ay mapatalsik as Senate President. May axe to grind pala. May hugot. May hugot. Si Senator Nancy Binay na taga Makati, kakampi ni Senator Zubiri. Akala ko kanina ang nag-away Senator P at saka Senator Nancy. Yan pala. Senator Alan at saka Senator Mig Zubiri pala. Wala na nga daw sa plenary si Senator Nancy na nangyari. Ganun ba? Gabi na ito. Pero sa punot dulo ng lahat, sabi nga, cooler heads prevail. At nagkasundo, eventually nagkapaliwanagan at naprobahan din naman yung current resolution number 23. Kaya lang dumaan sa medyo masalimuot na usapin sa pagitan nitong dalawang senador. Pero nagulat ako dito, Raymond, kilala natin ang Senator Alan Peter Cayetano na cool yan makalma. Pero sa pagkakataong ito, talagang mainit yung kanila, para silang magsusuntukan. Ayan, duruan, di ba? Sigawan. Tapos parang aamba pa siya Ayan, no? Kaya nga, medyo marami ding nagulat. Pero yun na nga, hindi talaga nangyayari talaga yan. At paminsan yan ang tunay na anong tawag natin dyan, yung bahagi ng pagbabanggaan ng mga iba't ibang mga puwersa pagdating sa ganyang mga usapin. Ang sisting nga lang ay wala kasi kumbaga nangyari yan, Mayor, nakasuspend yung session. Ganun ba? Hindi kita live o hindi nakita online yung video na yan. Pero Raymond, parang dito sa video 1, 2, 3, 4 lang silang senador. Meron ba bang iba na hindi hinahagip dito sa video? Meron kasi si Senate President Escudero nakaupo pa sa taas pa yan. At yung ibang may mga kasamahan pa nila na senador. Kailan kakunti na nga dahil nga alas 9 na nandyan sila nandyan sila Senator Poco Pimentel at Senator Risa sa isang gilid. Na siyempre doon yung dalawa nag-uusap. Nagulat na lang doon sila. Pero malayo naman sila doon sa kabilang pinangyarihan ng duruan ng dalawa. Ayan, yakap agad si Ate Pia. Tudares kasi ate. Ayan. Anyway, so at least nagkasundo rin. Okay na. Ayan. Okay na daw, sabi. Okay na daw, kagabi. Pero, ayan na. So, pero na-approve naman eventually at dahil nga hindi naman daw talaga ang paliwanag ni Senator Alan, hindi naman talaga magtatayo ng isang hiwalay na distrito itong Embo barangays na ito at kung titingnan natin parehong may paliwanag at pero sa punot dulo ng lahat ay nagkasundo rin itong si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Juan Miguel Zubiri. Wala kang audio, Raymond. Ano yung sabi na, suntukan tayo, sa labas tayo, square tayo, mga ganun ba? Hindi naman. May audio ba ito? Yung malinaw na audio dyan, Mayor, sabi ni Senator Alan, kung para sa lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin, ngayon, nagtataas ka ng boses, huwag ka mo ako sigawan. Ganun pala ang dialogue. Akala ko. Yun, yung makita yung ibinaba yung cellphone, di ba? Yun na yun. Ang sinasabi naman ni Senator Zubiri, bubulagin mo kami, yung parang bibiglayin mo kami dito, yung gano'n tungkol doon sa wala nga sa agenda yung kanyang resolution. Akala ko, suntukan tayo. Yung mga bata sa kalye lakay. Tapos tayo, square tayo.
Hindi naman palaga. Okay, so at least... Hindi naman. Pero sa punot dulungan ng lahat, Mayor Nicole, nagkasundo rin naman at naaprobahan yung resolution ni Senador Cayetano. Okay, maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado teka muna. ngayon ay... Sandali. Ayan, so ano ang latest sa Senado? Kailan ibabalik si Alice Guo? Mukhang kakanta na siya. Oo nga. Mukhang sabi nila, mukhang hinihimas na yung mikropono kahapon kaya lang medyo hindi natagalan kasi medyo alanganin yung oras. Magsisimula na yung session kaya't kailangan doon si Senate Majority Leader Francisco Tolentino dahil sa opisina niya nangyari yung executive session. So itutuloy na lang daw sa susunod na hearing at kapag nandito na rin pati sila Attorney Stephen David at Attorney Alex Abisado na siya yung counsel of choice ni Mayor Alice Guo. Okay, maraming salamat Raymond. Mula sa Senado, ang budget deliberation ngayon ay sa budget ng peace process ni Secretary Carlito Galvez. Bukas naman ng scheduled ay yung Presidential Communications Office ni Secretary Cesar Chavez. Ito si RH28, Raymond Dabas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ba, double picture pala dyan sa Senado kahapon. Dami nangyari doon sa, ayan, sa Senado kahapon. Sa araw, ayun yung kay Alice at saka kay Cassandra Ong. Oo nga, lakay Sa gabi ay Senator Alan at saka Senator Migs. Kaya nga lakay kasi umaga pa lang, mainit na Kasi nga sa hearing ni Mayora, kaya sa gabi. Kaya tinatanong ko si Raymond kanina kung anong heat index doon. Mas mainit pala sa gabi. Ayan, sa kamera kaya, mainit din kaya, ha? Dumating ba ang Vice Presidente? Ay, nako, lakay. Ito na. Pagpasa sa panukalang 2025 national budget, hindi masasabotahe sa hindi pagsipot sa plenaryo ni VP Sara. Ibalita mo yan, Arch 12. Miss Milky Rigunan. Ibalita mo yan, Miss Milky. Nicole at Lakay, tiniyak ng liderato ng Kamara na mapapasa on time ang 2025 proposed national budget na nagkakalaga ng 6.352 trillion pesos. Ito ay sa pangamba na baka daw masabotahe ang pagpasa sa budget bill dalang OVP budget na lamang hindi pa sumasalang sa plenary deliberations sa hinga ng kawalan ng kooperasyon at hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jefferson Kunghun, nagtatrabaho ang Kamara para maipasa on time ang 2025 General Appropriations Bill. Sabi ni Kunghun, kung sa tingin ni VP Sara ay kaya niyang maisabotahe ang pagpasa sa budget, hindi anya ito papayagan ng Kamara. Dahil sa hindi pagsipot at ni isang kinatawan ang ipinadala ni VP Sara sa plenary deliberation ng 2025 OVP budget, deferred o ipinagpaliban ng Kamara ang pagpapatibay sa budget ng pangalawang Pangulo hanggang siya ay dumating sa plenaryo. Narito si House Assistant Majority Leader Jefferson Kunghun. Well, definitely hindi kami mag-aantay ng magpakailanman. Kasi kailangan ba ipasa yung budget by Wednesday. At hindi ito mapipigilan ng opisina ng Vice President na maipasa ng Kongreso ang budget come Wednesday. Yun nga lang, katulad nga ng sinabi natin kanina, first time nangyari ito at kailangan din magdesisyon ang mayorya or ang mga miyembro ng Kamara kung ano ang gagawin dito. Dahil yun nga, first time na nangyari ito at kailangan mag-usap-usap ang miyembro ng Kongreso kung paano i-approach. Hindi namin masasagot ng kami lang to dahil syempre ito ay usapin na kailangan desisyonan ng buong Kamara de Representante. Dagdag pa ni Congressman Kunghun, hindi maghihintay magpakailanman ang Kamara kay VP Sara at dapat isipin niya na rin ang mga nagtatrabaho sa kanyang tanggapan. Hanggang ngayon na lamang ang binibigay na pagkakataon ng Kamara na dumalo si VP Sara sa plenary deliberation ng OVP budget bago mag-break ang sesyon. Nirekomenda ng House Committee on Appropriations ang 733.198 million pesos na budget ng OVP mula naman sa hinihingi nitong 2.037 billion pesos na budget o katumbas ng 1.29 billion ang kinaltas ng komite. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.
Maraming salamat, Manang Milky. Mukhang no siya ang Vice President sa Kongreso. Oo nga, lakay. Siguro alam niya, lulukoyin na ako dyan. Si Val Gonzales. Ito na, lakay, resolusyon na nagbabawal kumandidato kapag hindi sumalang sa drug test, isinusulong sa Quezon City. Balita mo yung Arch 5, Val Gonzales. Val. Mayor, na ang sa drug test sa lahat ng mga kandidato anumang pwesto sa lokal na pa. Babalikan ka namin, Val. Masama ang signal mo. Standby, Val Gonzales. Standby, Edniel Parosa. Allah, ang China at Russia, Sister Nicole. Abay, nagre-reklamo, ha? Ay, bakit? Bakit daw yung mga missiles ng Amerika na dala-dala dito sa Pilipinas nung military joint exercises, bakit iniwan daw sa Pilipinas? Ha? Nagsalita na yung Russia ngayon, lakay. Oo nga, pati Russia. Pati si Putin, atin Vladimir Putin, nakikialam na rin. Oy. Standby, Edniel Parosa. Standby, Nicole Lopez. Pero sa mga taga-MVP, naku, kawan naman yung mga oldies sa Miss Nicole, ha? Oo nga, lakay. Abay sa MVP Group of Companies, may shake up yung mga oldies. Retire na kayo. Ay! Ito yung mga newbies, ayan, mga bago, ha? Sa Smart, ayan, abay, pumasok itong si bagong pasok, si Anastasio Boy Martires, at si Menardo Butsimenes Jr. bilang Executive Vice President and COO ng PLDT. At ang naalis din ay out na. Ayan, naku, si Lolo Babes. Dating DPWH Secretary Rogelio Singson, aba inalis na sa Metro Pacific Tollways. At ang ipinalit ay Are Perez. Ayan, dating opisyal ng Clark International Airport Corporation. Ba, ayaw ni bossing ng mga matatanda o sa mga bata naman ngayon. Daming bayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:49 ng umaga. Generica Drugstore. Damang-dama. Pag ginhawang Generica. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Ang balitang ito ay at happy birthday din kay Kuyang Elmer Gakutan, hermano. Aba, naragsakan pa ng kasangay ng Tuguegarao Masonic Lance from Kuyang Doming de Asis. At happy birthday din kay retired General Roy de Mesa. Aba, Apo General, birthday mo pala, ha? Ang Deputy Administrator ng Philippine Coconut Authority. Ba, binabati ni Madam, si Ma'am Franz de Besa, ASG. Ano bang ASG? Assistant Solicitor General ba ito? Ayan. Happy birthday, Apo General Roy de Besa. At ganoon din, abay may pahabol pang pagmati na happy birthday, Joel Calison ng Gapan City, ha? Mula sa Umali family. Aba, kay ano ba to? Kay Governor Umali, ha? Abay, at congratulations kay General Nica Torre, ang newly appointed Director ng CIDG. At General Leon Victor Rosete, newly appointed RD ng PRO 11. At pagbati rin kay Kuyang Colonel Hansel Marantan. Aba, siya na pala ang director ngayon ng Davao City Police. At pagbati mula sa mga batang San Miguel, General Kalima, General Brillantes. At happy birthday din kay Grace Vera Sansano at Jundi Mahutak bukas. Daming bayan. Report mula kay Val Gonzales. Standby, Edniel, ha? Maraming missile ang iniwan ng mga Amerikano dito sa atin. Standby, Edniel. Si Val muna. Ito na, lakay. Balikan natin ang report ni Val Gonzales. Resolusyon na nagbabawal kumandidato kapag hindi sumalang sa drug test, isinusulong sa Quezon City. RH5, Val Gonzales. Val. Payag ako dyan. Go, Val. Nangyari. Ba't ganyan ang signal mo? Ikot ka uli, ha? Ayan, akit ka sa tore ng Quezon Memorial Circle. Daming bayan. US missile, aba, na iniwan daw sa Pilipinas matapos ang joint military drills. Abay, inirereklamo ng China at Russia. Aba, pati Russia nakikisali na rin. Jumoin. Baka mamaya sumali na ang North Korea dito. Pambira naman. Edniel Parosa, please come in. Edniel.
Lakay at Sister Nicole, nasa Pilipinas pa itong Typhoon Medium Range Capability o MRC missile ng Amerika. Kahit natapos ng sa Laknib Phase 2 ang joint exercises ng Philippines at United States Army. Paliwanag ni Colonel Louis de Maala, tagapagsalita ng hukbong katihan, sasalang pa sa evaluation kung gagamitin pa sa mga susunod na training ng mga sundalong Pinoy ang naturang armas para tandaang dinalang MRC missile system sa Luzon, partikular sa Northern Luzon noong Abril para sa unang round ng Salaknib. Pero napalawig ang pananatili nito sa bansa hanggang nitong araw ng linggo, nito lamang Sunday. Nauna nang sinabi ni National Security Advisor Ed Año na balak ng Pilipinas magkaroon ng parehong weapon system pero nakabatay pa sa Mutual Defense Board Security Engagement Board kung tatanggalin na dito sa bansa itong pinagpapraktisang armas. Minsan nga nagpahayag ng pangambang Chinese Foreign Ministry na baka pagsiklaban ito ng tensyon, bagay na tinawi naman ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas maging ng Armed Forces. Nagbabala rin noon si Russian President Vladimir Putin sa kauna-unahang deployment na ito ng Typhoon missile sa kaalyadong bansa ng US. Kaya nitong missiles ng Typhoon MRC na umabot hanggang sa 240 kilometers at 2,500 kilometers mula sa mainland Luzon pasok sa distansya ng West Philippine Sea o ng Luzon Strait malapit sa Taiwan. Edgel, Rosa, Lakay. Ilan ba itong US Typhoon missile na ito? At abot ba ng China? Abot ba ng Russia ito? At ilan? Lakay, ang nandito sa Pilipinas ay yung mismong weapon system. Ibig sabihin kasama yung baterya, Lakay, at yung kabuuang sistema niya. Yung missile. Yung missile system na ito ay may dalawang klase ng parang bala ba? O dalawang klase ng missile kung tawagin. Yung isa kaya kumabot ng 240 kilometers. Yung isa kaya umabot ng 2,500 kilometers, Lakay. Kung kasi byland ng operasyon nito, kahit nasa Luzon yan, Lakay, kung sakali lang, hypothetical na panda rin, kaya niyang maabot ang West Philippines, Lakay. Hanggang West Philippines, di naman abot ng China at Russia. Lakay, masyadong malayo. Pero yung bahagi ng South China Sea at siguro sabihin na natin yung Taiwan Strait o yung Luzon Strait, Lakay, ay kayang maabot nitong missile na to. At ilan yan? Wala tayong impormasyon, Lakay, kung ilan, pero ang malinaw ay sa pananatili nitong missile system nito dito sa Luzon ay hindi raw ito pinaputok ng Philippine Army, Lakay. Ayan, okay. Maraming salamat, Edgel. Balik sa inyo, Lakay at Sister Nicole. Maraming salamat, Edgel Parosa. Balikan natin for the third time si Val Gonzales. Okay, Val. Ano yung resolusyon na nagbabawal kapag hindi sumalang sa drug test? Balita mo yung RH5, Val Gonzales. Val. Siguradong oobligahin na ang pagsasailalim sa drug test sa lahat ng mga kakandidato sa anumang pwesto sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon. Ito'y ipatutupad sa QC sa sandaling maaprobahan na ang resolusyon na sinusulong ni Councilor Rani Lodovica. Sa nabanggit na resolusyon, bago pa man maghain ng Certificate of Candidacy o COC, ay kailangang sumalang sa proseso ng drug test ang isang kandidato. Ayon kay Lodovica, bahagi pa rin ito ng pagtiyak na walang adik o walang gumagamit ng shabu na uupo sa anumang pwesto sa lungsod ng Quezon. Aniya, kung ang mga ordinaryong empleyado sa QC ay mandatory o sa pilitan na pinasasailalim sa regular drug testing, kaya't dapat ay pangunahan ito ng mga hahawak ng pwesto sa gobyerno. Sa ngayon ay sumalang na sa unang pagtalakay ng Committee on Public Order and Security ang nabanggit na resolusyon at ngayong araw ay muli itong sasalang sa pagtalakay sa dalawa pang komite sa pamamagitan ng Committee on Dangerous Drugs at Committee on Internal Laws. Naniniwala si Lodovica na dating hepe ng Quezon City Task Force Disiplina na walang dahilan para hindi ito aprobahan ng Quezon City Council at maipatupad na ngayong nalalapit na halalan. Simula sa susunod na linggo, October 1 to 8, ay sisimulan na ang paghahain ng COC ng mga kakandidato para sa 2025 national at local elections. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Abay, ako'y sang-ayon dyan, ha? Ayan, mga adik-adik dyan, dapat huwag nang pakandidatuhin yan. Your business is our business. Mabagal na inflation, malakas na piso, mababang presyo ng petrolyo, asahan daw sa mga susunod na buwan. Ang tagal naman. Narito ang report mula sa aking partner, Miss Nicole Lopez. Please come in. Nicole. Inaasahang mabagal na inflation,
mababang presyo ng mga produktong petrolyo at malakas na halaga ng piso. Ang anunsyong ito'y batay sa mga pag-aanalisa at mga pahayag ng gobyerno na aasahan ng mga Pilipino sa mga susunod na buwan. Sa aspeto ng inflation, iniulat ni Finance Secretary Ralph Recto sa Malacanang kahapon na posibleng bumagal ang galaw sa presyo ng mga bilihin ngayong buwan. So far as inflation is concerned, and the good news is that inflation is on a downward trend. Last year, inflation was about 6.1%. Today, we're roughly at 3.3%. We expect inflation to go down to 2.5% by September. At ang pinakamahalaga, palagay ko, meron tayong sapat na bigas at hamon sa Pasko. Ngunit dahil malapit na ang Pasko, sinabi ni Recto na posible pa ring tumaas ang inflation rate na seasonal naman talaga. Kahit inaasahang tataas pa rin ang inflation sa mga susunod na Burr months, sinabi ng Finance Secretary na pasok pa rin ito sa target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagitan ng 2 to 4%. Nang tanungin si Recto kung ano ang mga naging contributing factor sa inaasahang pagbagal ng inflation, sinabi nito, yung tariff reduction, palagay ko, nag-uumpisa na rin makatulong yan. But we expect that to further go down in the coming months. Yung reduction in tariff rates for rice particularly. So pababaan na rin yan. Naniniwala rin ang kalihim na nagiging maganda ang kanilang progress dahil bumabagal na ang inflation sa bansa. Nagsimula ang 2023 sa mataas na inflation na 8.7%, sinundan ng pagbagal sa 5.3% noong August 2023 at mas bumagal pa sa 3.3% noong nakaraang buwan. Ito ang naging tugon ni Recto dahil lumabas sa mga survey na inflation ang pangunahing concern ng mga Pilipino gawa ng mataas na presyo ng mga bilihin. Sa aspeto naman ng produktong petrolyo, iniulat ng ANZ Research na inaasahang babagal na rin ang presyo nito sa mundo na makatutulong sa pagbagal ng inflation rate sa Asian economies. Ayon sa ANZ Research, partikular na makikinabang dito ang Thailand at Pilipinas. Sabi ng ANZ, bumaba ang halaga ng Brent crude ng 7% ngayong buwan mula noong Agosto. Matatanda ang iniulat ng International Energy Agency na naitala ang pinakamabagal na paggalaw sa oil demand sa unang 6 na buwan ng 2024 kumpara noong 2020. Bumaba nga rin sa $70 per barrel ang Brent North Sea crude o ang international benchmark sa kauna-unahang pagkakataon mula December 2021. Inihayag din ni Recto na inaasahan din nila ang paglakas ng palitan ng piso kontra dolyar dahil sa inaasahang pagtaas ng pasok ng remittances sa holiday season. Dahil seasonal na lumalakas ang piso tuwing Pasko, posibleng lumakas pa ito sa 55 pesos kada dolyar sa pagtatapos ng taon. Samantala, bumaba ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 24 centavos kada US dollar, habang naitala sa $75.20 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natin ang report mula kay Yuel Reyes. Alamin natin ang malalaking balita sa Metro Manila ngayon. Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay at Nicole. Ilang bahagi nga ng nabota sa Parañaque at Quezon City ang kasadong mawalan ng tubig mamayang gabi dahil sa maintenance works ng Maynilad. Partikular dyan ang North Bay Boulevard North sa Nabotas mula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas. Samantala sa BS Home sa Parañaque mula 10 p.m. naman hanggang 8 a.m. o halos 10 oras dahil naman sa isasagawang water audit. Habang sa Quezon City, apektado dyan ang Barangay San Agustin at nagkaisang nayon na mawawalan ng tubig mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga dahil sa water pressure test. Samantala, sa Caloocan, ilang kalsada ang isasara para sa isasagawang Arangkada Caloocan 2024 na isasagawa sa araw ng Linggo. Yan ay maagang abiso ng Caloocan para sa inaasahang mabagal na daloy ng trapiko. Partikular na isasara ang 4th Street, 10th Avenue, patungong Rizal Avenue at 10th Avenue B. Aquino patungo namang Rizal Avenue. Inabisuhan ng mga apektadong motorista na dumaan sa alternatibong ruta.
Samantala, para sa mga gustong manood ng sine, umarangkada na rin ngayong araw ang Sine Sigla sa 50 na bahagi ng ika-50 anibersaryo ng Metro Manila Film Festival. Partikular na mapapanood ang mga Shake, Rattle and Roll 1 movie at yun din ang ilan pang mga pelikula na tumampok sa mga naunang film festival ng MSF. Ilan sa mga sinihan na ipapalabas ito ay sa Robinsons Manila, SM City Fairview, Fisher Mall Malabon, Ayala Mall Feliz, Ayala Mall Circuit at marami pang iba. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa DZRH, ito si Joel Reyes, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Joel Reyes. Gusto mo mapahinggan yung away ni Senator Alan at saka Senator Migs? O parang may nagbumura daw dyan, Lakay. Baka mayari tayo. Hindi, mukhang edited to. Ayan, pakinggan natin. Sige, ha? Anong gusto mo? May ganun eh. Ha? Ayan. Under the rules, you have 1 day. No, don't give me that. Don't give me that. Pare, pag lugar mo, ilang beses kami usap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap pa. Hanggang doon na. Nag-abroad ka ba eh. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong sindak dito eh? Bakit? Isigawan mo ako yung pakialam mo. Wala akong pakialam sa mga doon eh. Sinabi mo yun. Interest mo lang iniisip mo eh. Ano mo kami? Sabi ko sa'yo? Sabi ko, pare, baka pwede makiusap. This is too important. Ayun, gusto mo? Sabi ko na nga, Lakay, kanina hula-hula lang eh. Ano? May ganoon pala talaga. May mura yata, kaya lang edited na. Ayan. Ay, naku talaga. The road is long. Mahaba pa. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sa kalan po ni Sister L, ito po si Nicole Lopez Puyawan. Oy, si Popoy Tarok nagpabuti ng pagkaramay sa pagyaon ng butihing ina ni Sister L. Our condolences po sa pamilya Apit. Wala pang itinatakdang petsa kung kailan po ang libing doon sa kanilang probinsya sa Albay. Paalam na ba tayo? Lakay, lucky number na, Lakay. Ay, pasalamatan ko lang, Lakay, si Attorney Pao Brillantes ng Quezon City Civil Registry. Thank you po. Susunod na Operation Tulong, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. So on we go. Right Med, pag may